Nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikibata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikibata, kahit magkibit-balikan, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot-galaw natin, nakakaapekto sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin sa agenda, agenda, agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Ang ating agenda, ngayon pong summer, iba't ibang gawain ang pwedeng subukan ng ating mga kababayan. Hindi lamang para mag-enjoy, kundi upang matuto at maging produktibo. Paano nga po ba higit na magiging makabuluhan ang ating summer vacation? Abangan po ang mga detalye sa ating agenda report. Isang makabuluhang talakayan naman tungkol sa summer job opportunities ang hatid po sa atin ng Agenda One-on-One. Kasama po si Ms. Cheng Venillas ng JobsDB Philippines. Ako po si Joel Villanueva. At ito ang ating agenda. At nabigyan sila ng exposure sa world of work. Hindi yung idle lang sila. Estudyante man o hindi, talagang inaabangan po ang summer vacation. Ano-ano nga po ba ang mga patok na summer activities ngayong taon? Panoorin po natin ang agenda report. Ramdam na talaga natin ang matinding init ng panahon sa buong bansa. Kaya naman walang kaduda-dudang summer is really on. Ang panahon ng tag-init ay pinakahihintay ng marami sa ating mga kababayan. Perfect season kasi ito para sa pagbabakasyon at iba't ibang fun-filled activities. Para sa karamihan, patok pa rin na summer activity ang swimming. At kung mga naggagandahang beach destinations ang pag-uusapan, number 1 pa rin sa listahan ang Boracay. Nariyan din ang Cebu, Bohol at Ilocos. Kung wala namang sapat na panahon at budget para pumunta sa mga kilalang summer getaways, marami pa rin tayong pwedeng pagpilian. Katulad na lang ng resort na ito sa Pandi, Bulacan, kung saan maaari pa ring ma-experience ang malaalong dagat dahil sa nakakaaliw nitong wave pool. Dagdag pa riyan ang magagandang landscapes ng resort na certified tatak Pinoy. So dito po sa amin sa Sitio Antonio, dito niyo lang po makikita ang pinakamalaking replika ni Lolong. At meron din po kaming raging river. Tapos 1,700 square meter na wave pool. Meron din po kaming freshwater pool. May enjoy ng mga tao kasi sa Sitio Antonio, ang mga tao namin, lahat mababait. Lahat nakangiti. At maganda ang serbisyo dito sa Sitio Antonio. Kung adventure naman ang hanap mo, subukang tuklasin ang mga pinagmamalaking natural wonders ng Pilipinas.
Isa na riyan ang tanyag na Puerto Princesa Underground River sa Palawan. Bawat turista ay talaga namang namamangha sa taglay nitong ganda, lalo na sa mga natural rock formations at iba't ibang species ng hayop na makikita dito. Noong taong 2012, hinirang ang Underground River bilang isa sa mga New 7 Wonders of Nature sa buong mundo. Come to Palawan. Pero hindi lamang sa pamamasyal maaari nating gugulin ang ating summer vacation. Iba't ibang makabuluhan at produktibong mga gawain din ang pwede nating pagkaabalahan, lalo na ng mga kabataan. Isa na dito ay ang mga summer workshops. Katulad na lang sa Center for Pop Music, kung saan iba't ibang workshops tungkol sa voice and stage performance ang maaaring matutunan ng mga kabataan. Ang mga ino-offer namin, syempre nandyan talaga yung voice and stage performance training. Meron din tayong, if they want to learn how to play musical instruments, meron din tayo, kunyari sa guitar, keyboards, drums, so we also offer that, no? Meron din tayo even stage pop dancing. So sa dancing, pwede rin sila mag-workshop. Even hosting and emceeing, pwede rin tayo dyan. Sa summer workshops, magkaagapay ang fun and learning. Kaya naman hindi masasayang ang ilang buwang pahinga ng mga estudyante mula sa kanilang mga eskwelahan. If they enroll in these types of workshop, it will even improve their personality, no? Because they get to mingle with other people, na-improve yung coordination ng brain at saka ng body. Na-improve yung confidence. That's very important eh. Ano pa? Yung discipline. Ang summer ay pagkakataon din para sa mga kabataan na magkaroon ng karanasan sa trabaho at kumita. Katulad na lamang ni Patricia na kasalukuyang estudyante ng Bulacan State University sa kursong Mass Communication. Ang pagnanais niyang magkaroon ng dagdag na pantustos sa pag-aaral ang nagtulak sa kanya para pumasok ng summer job sa isang resort sa Bulacan. Pinili ko po mag-summer job, first is for experience. Kasi 'di ba summer, mababakante lang tayo sa bahay aside from iba't ibang gawain. So it's for experience na rin po for so many things. Saka ano rin, for additional income. Kasi after how many months, pasukan na naman. So ayun, makakatulong rin to somehow. Ngayong taon, tinatayang 200,000 mga estudyante at mga out-of-school youths ang sasailalim sa Special Program for the Employment of Students o SPES ng DOLE. Ang purpose talaga nito is to encourage yung mga kabataan na magkaroon ng productive short-term employment during summer vacation para ma-enhance yung potential ng mga kabataan at mabigyan sila ng exposure sa world of work. Hindi yung idle lang sila. And habang naka-employ sila sa SPES, sumesweldo sila. Maraming kumpanya rin ang nagpahayag ng kanilang intensyon na tumanggap ng mga kabataan para mag-summer job. Maliban dyan, nanawagan naman ang TESDA sa mga high school graduates na samantalahin ang bakasyon para kumuha ng mga kursong may kaugnayan sa TechVoc education. Malaki ang maitutulong nito para sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan at marating ang inaasam-asam na tagumpay, lalo't in demand ngayon ang mga skilled workers sa loob o labas man ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ang TESDA ay may mahigit 20,000 training programs sa buong bansa. Ang dami ng mga Filipinos na naghahanap ng ibang klaseng mga summer experience. Dahil po maiksing panahon lamang, mahalaga ang pagpaplano para sa ating summer vacation.
Paano nga po ba ito masusing pinaghahandaan ng ating mga kababayan? Nagpapatuloy po ang Agenda Report. Sa dami ng mga pwedeng gawin at pasyalan ngayong summer, talagang masasabi nating it's more fun in the Philippines. Kapansin-pansin din sa panahong ito ang paglakas ng industriya ng ating turismo. Kwento nga ni Assistant Secretary Benito Bengzon ng Department of Tourism. Alam naman nating lahat na pagdating ng April, May, ito po ang peak periods for travel, no? Particularly for domestic tourism. 20 years back, 30 years back, pag pinag-usapan ang summer vacation, ang karamihan sa atin pumupunta ng beach. Pero ang nakita natin itong mga nakaraang ilang taon, ang dami ng mga Filipinos na naghahanap ng ibang klaseng mga summer experience. Anong mga kasama dyan? May mga special interest tours na, yung mga mahilig sa mountaineering, sa trekking, sa cave exploration. Higit pa sa excitement na hatid ng pagbabakasyon sa mga summer destinations, mahalaga rin na ito ay pinagpaplanuhan at pinaghahandaang mabuti. Kung kaya't palaging nagbibigay ng paalala ang DOT sa ating mga kababayan para sa maayos at ligtas na summer vacation. Summer is here, no? At talagang inaanyayahan namin lahat ng mga Pilipino na umikot ng Pilipinas, no? Discover the many wonderful attractions that we have. Pero siguro ang pinakamahalaga dyan sa lahat, pag umikot po tayo, nakakatulong tayo sa mga ating mga local communities, nakakatulong po tayo sa economy at nakakapagbigay po tayo ng livelihood. Halos 7 taon nang nakahiligan ni Karen ang bumiyahe sa iba't ibang panig ng ating bansa at maging sa ibayong dagat. Dahil sa dami ng mga lugar na napasyalan, naisipan niyang gumawa ng isang travel vlog para maibahagi ang mga karanasan niya at makapagbigay din ng mga travel tips. Para kay Karen, maraming bagay ang dapat isaalang-alang upang masiguro ang isang masayang bakasyon. You will set your expectations, like magre-research ka sa internet ng mga pwedeng puntahan na maganda doon sa lugar na pupuntahan mo, yung mga tutuluyan nyo, ganyan. Then, syempre, set mo yung magkano yung magagastos mo. Importante may camera ka. Importante yun. Forever mo mareremember yung mga vacations mo sa heart and mind mo, but for you to effectively share it to your friends and family. Tuwing summer, unang pumapasok sa ating isipan ang mga salitang bakasyon at pagsasaya. Subalit para naman sa ilan, ang panahong ito ay pagkakataon para magkaroon ng mga bago o dagdag na kaalaman at kasanayan. Dahil maraming oportunidad para sa mga kapaki-pakinabang na gawain kapag summer, paano nga ba ito masusing pinaghahandaan ng ating mga kababayan? When I hear the word summer, the first thing that pops in my mind would be doing nothing in the house, Facebook, and other things. Bahay lang, usually. Tapos, minsan, nag-visit kami sa province sa cousins ko. Swimming po siguro. Learn how to swim. Or musical instruments. Gusto ko kasi recreational activities para hindi boring. Siyempre, vacation. Tapos, time with the family. Tsaka, syempre, relax. Then, you have the time to find yourself and what you wanted to be this coming school year. So, yun. Sinasabing wala nang sasaya pa sa summer sa Pilipinas. Marami kasing magagandang lugar sa ating bansa na mainam puntahan tuwing panahon ng tag-init. Bukod pa riyan, malikhain din ang mga Pilipino sa pag-iisip ng mga summer activities na siguradong kagigiliwan natin at maging ng mga dayuhan. Subalit maliban sa pamamasyal at pagsasaya, naway maglaan din tayo ng panahon para sa mga bagay na makatutulong para sa ating pag-unlad at pag-asenso. The earlier you start na hanapin yung buhay mo at ma-figure out mo kung anong gusto mo, mas mainam.
Mapalad po tayo at kasama natin ngayon si Ms. Cheng Veniles ng JobsDB Philippines upang samahan po tayo sa ating talakayan ngayong umaga. Good morning, ma'am, and welcome. Magandang hapon po. Magandang umaga. Magandang umaga, Siguro, sir. ma'am, yung una ko itatanong, no, gaano po ba ka-effective yung mga job portals na tinatawag at ano na ba yung market share ng mga job portals instead na yung regular na going around at titingin sa mga kali, may wanted sign, etc. Actually, sir, magandang tanong yan. Kasi kung titignan mo, ibang-iba na yung landscape ng recruitment industry. Yes. Nung ako ay natapos ng college, I had to walk through Makati and all of that. Now, it's different. Kasi now, people can apply online. Yes. They can use their mobile phones to look for jobs Phones, may online. tablets, May etc. tablet, o mga ganon. Pero sa Pilipinas po, kung titignan mo, dahil hindi naman tayo kayaman ng bansa, quote-unquote, when you look at it, mas konti pa po yung mga naghahanap ng trabaho sa portals. Pero relatively po, kung ikukumpara mo siya 5 years ago, malaking-malaki na siya. Yung difference. Because yung difference. There was a study that was done by ILO in 2009 or 2011 that said that the problem with a lot of Filipino youth na naghahanap ng trabaho is that hindi nila alam kung saan maghanap ng trabaho. Yes. When in fact, a lot of the jobs are in the job portals. So yun yung ano nila. So ngayon po na marami na sa atin ang may mga telepono, may tablet, may mobile, mas madali na po makahanap ng trabaho. Abot kamay na. And that's why you say paghanap ng na trabaho. it's more effective. Kasi Yes. mas convenient, mas madali. Is there an app that you need to download? Stuff like that? Yeah, for JobsDB, it's a JobsDB app. Talagang very specific siya for JobsDB. If you're a member of JobsDB, Whether and Android ho yan or yes, Apple. Yeah. it's whether Android or Apple siya or ano po, it's a Popromote ko rin yung JobsDB app. TESDA. May TESDA app din ho. Sa mga Androids pa lang ho. But ma'am, siguro pag-usapan natin, ngayon summer, no? Right. Talagang yung mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan na gustong makakuha ng extra income, pasok din po ba sa JobsDB o ito sa mga job portals na ito, itong mga summer jobs na tinatawag? Yes, sir. Actually po, pasok na pasok siya kasi right now, as I noted in our portal, there are about 800 postings. 800. 800 na postings po Yes. ito. Ang bawat isang posting pa ng job ad ay naghahanap minsan yan mula 5 hanggang 20 katao. Wow. Ang mga trabaho pong hinahanap nila ay iba-iba din. So iba-ibang job function siya. Yung iba dyan naghahanap ng online English teachers. Yung Okay. iba naghahanap po dyan ng mga writers, virtual assistants, yung mga ganun po. So iba-iba siya. And at ano lang yan, iba-ibang ha? category. It's a short period of time because summer is, Yes. what, 2 months or 2.5? Apo. So 2 months lang siya. It's actually part-time work. Yes. That they can apply to if they want to and they have the time. So, at their own convenience po yung pag-apply Ma'am, din. gaano karami? Can you give us a ballpark figure when it comes to jobs available only for this For the summer lang, ha? summer. For summer? So, if we're looking at, kasi hindi siya very specific but if we're Yes. looking at about 800 job postings for Okay. summer jobs. All and- for summer yan, eh, 800. Yeah, mga ganun po. And you're looking at an average of 5. Five. O, mga You ganun. multiply it. So, mga 4,000 pa rin yan. Wow. And we're only talking about those employers na nag-advertise sa portal namin. What about the others? So, Yes. madami talaga pong opportunities Ma'am, for can you that. give us yung a rough figures din Okay. dyan sa kung sakaling mag-a-apply ka sa isang summer job, mga magkano yung range niyan? Kunyari po yung mga virtual assistants tinatawag nila. Ang virtual assistant po kasi sila yung mga parang assistant ng mga professionals abroad. So, Okay. sila yung mga nag-schedule ng mga interview, ng mga ganon, and So all of they that. can actually work kahit nandun sila sa Yes, bahay nasa bahay nila. lang po At sila. yung time na pinasok Opo. nila, no? So, normally po yan, they get from 12 to 16,000 a month. That's a month. So, if they log in siguro parang in 2 months' time, that's enough for them to pay for tuition. Yes. Ganun po yung ano niya. Yun pong mga writers, they get paid about 1,000 per article. Depende sa haba. Ma'am, how ano yung requirement, dapat ba college graduate ka? Kung hindi ka naman college graduate, meron din ba para sa mga skilled workers and stuff like that for summer jobs? Opo, for summer jobs po, iba-iba kasi siya. So may mga iba-ibang kategorya na naghahanap. Obviously, meron pong mga jobs na kailangan ng may degree na, pero normally yung mga online English teachers, for example, hindi na Yes. po nire-require yan na meron siyang degree. Yun pong mga naghahanap ng mga part-time na barista or yun Yes. pong mga naghahanap na resort workers para po dun sa F&B market po natin, for example po, hindi na po kinakailangan yan na
meron silang mga documentation from colleges or nakatapos pa ng kolehiyo. So, And ma'am, how does it work? You log on, for instance, sa isang job portal. Ang ginagawa po ba ng JobsDB ay sila yung nag-a-act as agents nitong mga nag-a-apply na ito? At paano ba yan? Pag may nag-apply at kukunin or may mag-i-interview o meron ba na through application pa lang, there are instances na automatic na-hire? I think, Secretary, dapat gumawa ka ng profile mo sa JobsDB. Oy, may partnership ang TESDA at JobsDB. Alam ko. At, So, hahanapin kita sa i-strengthen database pa natin namin. yan. Actually, sir, ganito po siya. Kung nag-apply ka, doon po sa aming site, if you find that meron pong job at na nagustuhan mo at nag-apply ka, yun pong resume mo at saka yung application letter mo, Yes. pumupunta sa employer. Okay. So the employer can assess online kung okay ka, and then they get in touch with you online din. Or they call you, depende kung ano po yung nakalagay po na contact details doon. And they call you for an interview, and then they assess you, and then mahahire ka na din po. Ganun po yung ano niya. Normally, the turnaround time for that would be a week to 2 weeks maximum. Ganun po yung hinahanap po natin. Ganun po yung takbo, normally po ng application process online. There are many instances before that we've seen people apply today, they get a call the following day, and in 3 days' time, they get hired. Ganun siya kabilis. So, iba-iba, depende po sa job function At na depende rin ina-applyan. siguro sa mga kumpanya na naghahanap no ng workers. Ma'am, pag-usapan natin no other than summer jobs kasi laging sinasabi no na yung applicants minsan o mas madalas mas kokonti kaysa dun sa available jobs. And bakit ho ganito? Hindi, actually, kung titignan mo of the 800 jobs that we have posted for the summer, we've received 800 job ad postings. Ang nag-apply This is about po, 4,000 jobs available. About 4,000 jobs available. Ang nag-apply po is about 8,600. So madami pa din siya. Yes. Kung tutuusin, madami pa din siya. And we're only talking about people who already have profiles online. Okay. So kung I think the bottom line is that the information is not being given Yes. to those who actually need it. So kailangan natin yung ganitong klaseng programa so that people who watch on their homes, at home, will know na meron talagang available at Yes. alam nila kung saan nila hahanapin. At alam din nila kung ano yung kakayahan nila na sasapak dun sa ina-applyan nila. Yes, tama po yan, tama po. And ma'am, can you give us some tips no dun sa mga maraming nanonood sa atin ngayon, gustong maghanap ng trabaho? Whether you're talking about summer jobs or long-term na hinahanap mo na trabaho, no? Ano ba yung mga may bibigay yung tip sa ating mga kababayan na gustong yung mga hindi pa rin na nasusubukan itong Online. pagpasok sa job portals na ito? Unang-una po sa lahat, and I think this is absolutely important, everyone should have an online personal, a professional online presence. Yes. So, kailangan either you are part of any of the job portals, Okay. kinakailangan you have to keep it clean. When I say keep it clean, dapat medyo i-check mo ang Facebook feed mo, ang iyong Twitter feed, ang iyong kung ano na yung mga Instagram. pinagsasabi mo doon, ang dali i-check ng employer mo. No? So kasi po ngayon, karamihan po sa mga HR people natin, bago kanila tawagan for an interview, nag-google ka na. Pangatlo, dapat meron kang portfolio na inaayos. So if you write and you have the time, you can do volunteer work para magsulat sa ibang blogs or kahit sa mga newspaper or Yes. mag-volunteer sa mga charity or sa NGOs natin para pag ginugel ka nila, may magandang lumalabas tungkol sa'yo. Yes. Yun yung idea. And then I think the most important part is that they need to brush up on communication skills. Ma'am, paggawa naman ng mga curriculum vitae, ano yung mga, kasi meron namang iba ngayon kasi na may form na, no? Yes, na, sir. na you just have to fill it up. Pero kung may mga dapat silang malaman when they're applying for a job, ano yung mga ABCs niyan? The most important part is your contact details. Siyempre, your name, Yes. your contact details. And when I say contact details, pwede pong i-edit natin ang ating mga email address. Hindi na po kasi uso ngayon yung I'm very pretty 2009 at yahoo.com. Yung mga ganyan. Medyo hindi na siya uso. So, it's also important to highlight 3 things. That's your skill set, your knowledge set, Skills, knowledge. tapos importante yung objective. Okay. Ano ba yung gusto mong marating or Yes. ano yung objective mo sa career mo. So those are the 3 things that are important na nakikita doon mismo
mismo sa CV ng mga tao. And ma'am, when you apply, means there are times na some companies would ask you to come here and report and they would do the interview. Sa pag-interview naman, ano yung mga tips na ibinibigay nyo sa ating mga, I'm sure yung sasabihin mo din yung, kailangan presentable ka naman, huwag ka naman nakachinelas na pupunta dun sa, or nakasando. Actually, sir, show up. That's the first thing. Show up. Make sure that you show up on time. And then, as you said, be presentable. But also try to make sure that you make a connection with the person na nag-i-interview sa inyo. Ma'am, siguro yung isa pang itatanong natin, itong, pag tinignan nyo itong job portal system, no? Gaano pa katingin nyo yung ilalaki nito at ano pa ho yung mga ginagawa nyo sa JobsDB para mas mapalakas at mas mapabuti itong sistema na ito? Actually po, sa totoong buhay, there is nowhere to go but to expand further. Everyone will have a cell phone in 2 years' time. Yes. And yung mobile app po ng JobsDB, we're supposed to help you find the perfect job for you wherever you are. So ganun po yung idea po namin na masaturate lahat ng tao. Alam nila na may job portal. Kahit naman po hindi JobsDB, pero may job portal at pwede kang makahanap ng trabaho. Ang pangarap po namin ay ma-match yung mga tao sa perfect na trabaho. Yes. So I think lahat naman tayo Na para in the sa kanila Philippines, talaga, para no? sa kanila talaga. So yun yung idea po namin. So in due time, we'd hope that people would have more time para gumawa ng kanilang online profile, maghanap ng trabaho online. Kasi when employers see that there are more people looking for jobs online, they would be more encouraged to advertise online. Ganun kasi yung ano niya. Tama. And find when you jobs say, online. lagi ho, no, pag sinabi natin may trabaho, kasi gusto mo maging fruitful, mas makabuluhan, mas mabungay yung iyong pamumuhay. Siguro yung huling katanungan ko po, bakit nga ba mahalaga na may makabuluhan at ito, katulad ditong summer, we're talking about summer jobs, bakit importante i-consider ng ating mga kababayan itong pagpasok at maging pag-try nitong mga job portals na ito? It's important po kasi life happens when you show up. Life happens when you start to live. Parang ganun po. Ang isa sa mga palagi kong sinasabi, when we say that ang Pilipinong ito ay naghahanap buhay, literally, hinahanap niya yung buhay niya. Yes. So the earlier you start na hanapin yung buhay mo at ma-figure out mo kung anong gusto mo, mas mainam. Yes. And you could probably start that by just going through the job portal and trying to find out, ano ba, saan ba ako mag-fit dito? Parang mag-start ka lang doon. It's very simple. It's, it's hindi Nothing siya, to lose. yeah, nothing to All to lose, diba? Exactly. So, ganun po yung dapat po nating titingnan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. And thank you again. Tutok lamang po kayo at magbabalik po ang ating agenda. Ang summer po ay tinuturing bilang isa sa pinakamasayang panahon para sa ating mga Pilipino. Ito po ang panahon ng pagbabakasyon, pagsali sa iba't ibang summer workshops, at syempre, summer jobs para sa ating mga kababayan. Lahat ng ito ay may hatid na benepisyo katulad ng magandang karanasan, pagkakaroon ng kita, at dagdag na kaalaman. Kaya naman po, kahit ano pa ang inyong piliin na summer activity, dapat ito po'y swak sa inyong hilig at siguraduhin maging kapaki-pakinabang. Ito po ang ating naging agenda. Ako pong muli, si Joel Villanueva, na nagsasabing sa agenda nating ito, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Araw-araw, nandiyan sila, bahagi ng ating buhay. Kahit magkikipata, kahit magbingi-bingihan, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Agenda, agenda, agenda. Kahit nasan ka, nakikita at naririnig, apektado ka. Kahit magkikipata, kahit magkibit-balikat, nararamdaman. Agenda, agenda, agenda. Kahit di pag-usapan, nararamdaman. Sa bawat kibot galaw natin, nakakaapekto.
sa atin. Pag-usapan natin, harapin natin.